Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo napapakinggan via Facebook Live. At this point, inaanyayahan natin ang ating live viewers na huwag mahihiya na mag-type sa ating live chat box. At sa ating mga tagapakinig sa ating Google Meet platform, maaari ninyong gamitin ang ating chat box. Maraming salamat sa lahat sa patuloy na pagsuporta para maihatid natin ang kalidad na edukasyon sa mga Pilipino. Tayo napapakinggan upang magkaroon ng live discussion sa General Mathematics. Ang General Mathematics ay isang core subject sa Senior High School Grade 11. Magandang umaga lalong higit sa mga viewers natin na kasama natin sa chat box. Welcome sa ating programang Itanong Mo kay Sir Pat. Tayo ay magiging live via Facebook tuwing Lunes at Martes mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa pasimula ng ating programa, tayo ay manalangin. Come, Holy Spirit, Divine Creator, true source of light and fountain of wisdom, pour forth your brilliance upon my dense intellect. Dissipate the darkness which covers me, that of sin and of ignorance. Grant me a penetrating mind to understand, a retentive memory, method in easy learning, the lucidity to comprehend, and abundant grace in expressing myself. Guide the beginning of my work, direct its progress, and bring it to successful completion. This I ask through Jesus Christ, through God and through man, living and reigning with you and the Father forever and ever. Amen. Once again, good morning sa lahat. At this point sa ating Google Meet platform, we have 30 attendees, samantalang sa ating live Facebook Live, tingnan natin how many are with us now. We have 5 viewers. Welcome sa ating 5 viewers. Magandang umaga sa ating viewers sa umagang ito. Okay. Alright. So at this point, ang aaralin natin as scheduled, released by the Office of the Principal would be the Module 4 of the first quarter of General Mathematics. At this point, gusto ko munang batiin yung mga kasama natin ngayon sa ating Google Meet platform. Students coming from 11 Humes Ezra and 11 Humes Samuel. Magandang umaga kina Angela, Angeline, Armando. Pasensya na kung hindi ko ma-pronounce ng mabuti. Kay Alan, Carla May, Eunice, Genesis, Glenn, Hannah May, Ivan, Jasmine, magandang umaga sa inyong lahat. Likewise, gusto kong batiin ng magandang umaga si Giselle. I hope na-pronounce ko ng mabuti yan, no? Kay Jeremiah, Jerome, Joanna, magandang umaga sa inyong lahat. Meron din tayong Joanna Labasan this time. Kay John Carl, Joy Me, Joy, Justin, Kate, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin kay Kenneth, Kyla, Leah, Lelaine, Liz, Mark, Andre, Pia, Romark, Vanessa, at kay Warren. Magandang umaga sa inyong lahat. We are hoping na makasama namin kayo hanggang sa pagtatapos ng ating discussion for this morning. Sa ating online platform, magandang umaga, lalong higit kina Ma'am Rosel Ching. Good morning po, Madam. Ma'am Celeste, magandang umaga po. Ana Rose, Victor, Karil, Jaina, Jacqueline, Princess, Giselle, Carla, at saka Tina. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating online platform. Okay, without much ado, ang title ng ating pag-uusapan ngayon on General Mathematics will focus on solving real-life problems sa inyong ating laser pointer. Solving real-life problems involving function. Nung unang discussion pa natin, particularly on the modules 1, 2, and 3, nagkaroon na tayo ng pahapyaw
na real-life applications ng functions. At this point sa module na ito, ifo-focus lang natin more on doon lang, more on kung paano ginagamit itong function para maiwasan na natin yung usually dilemma natin na kapag nag-aaral ng mathematics, sir, saan po ba natin magagamit yan? Magagamit po ba natin yan sa groceries? Magagamit po ba natin yan sa pagbili ng ganito, ganyan? Magagamit po ba natin sa pagsagot ng ganito, ganyan? Ang sagot, oo, magagamit natin. At yan ang pinaka-objective natin sa araw na ito as we discuss Module 4. Okay? Sa mga nag-iisip kung nahuhuli ba tayo sa modules natin, hindi tayo nahuhuli. Ito yung schedule na binigay sa atin ng Office of the Principal. Ngayong week na ito, dapat hanggang Module 4 pa lang. Hindi tayo nahuhuli, tayo ay on time. Tayo ay on time. Ngayon, sa ibang sections na hindi pa sila nakakarating sa Module 4, sa General Mathematics, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nahuhuli. Kasi, as long as sumusunod tayo sa schedule na ibinigay ng Office of the Principal, kasi ang Office of the Principal nagbibigay ng schedule kung anong module ang dapat ibigay sa ganitong week saang section. So, tayo ay on time, hindi tayo nahuhuli. We are on the Module 4. Ginagawa natin lahat ng pamamaraan upang maihatid sa inyo ang kalidad na edukasyon. Should there be any case na dahil pandemic ngayon, more on modular kayo, hindi nyo masyado maintindihan yung mga discussions, may mga pamamaraan tayo upang magkaroon kayo ng clarifications. I am suggesting everybody to tune in to my YouTube channel, John Patrick D. Serrano. Mag-subscribe kayo dyan dahil nandyan yung mga online discussions ng inyong mga modules. Nakalagay dyan, M1, ibig sabihin Module 1, M2, Module 2, M3, Module 3, and so on and so forth hanggang mamaya Module 4. Kasi, hindi dapat dahilan na pandemic ngayon, wala tayong physical na teacher na nakikita to discuss these things. Ito yung pamamaraan kasi hindi naman tayo pwede pumunta ng school. So, ito yung the best na pwede natin gawin. You tune in, gumawa kayo ng paraan. Kung meron kayo hindi maintindihan sa module, kung meron kayo hindi maintindihan, o di magpaturo kung sino man ang mas nakatatanda dyan sa inyong tahanan. Paano kung hindi rin nila alam? Di pumunta na kayo dito sa aking YouTube channel. Nandyan din naman lahat ng discussions. Kapag katapos, kung talagang nanood na kayo dito, hindi nyo pa rin maintindihan, nandyan naman ng Facebook. You send a private message to me asking about the contents on our module. Kung halimbawa, wala kayong pang Facebook, i-text nyo ako. Sasagutin ko kayo through text. Kung wala kayong pan-text o hindi nyo ako ma-text, walang signal dyan, during the releasing during the retrieval and distributions of modules, may box doon, ilagay nyo doon yung inyong katanungan. May paraan lahat. May paraan. Kung gugustuhin, madaming paraan. So, we are inviting you to tune into my YouTube channel, John Patrick D. Serrano. Nandyan ang ating mga online discussions. We are inviting you as well to tune in, to subscribe to the YouTube channel of Sir Arvin Santos Enriquez. Ang content niya ay more on mathematics din naman. Nag-upload din siya ng mga contents on general mathematics at lahat ng subjects natin sa senior high school, mathematics-related content sa senior high school. Konting online class etiquette muna. Tayo ay papasok sa ating online platform ng wastong oras. Ang wastong oras natin ngayon ay alas 8 na ng umaga. Dati ang oras natin ay alas 2 ng hapon. Kaya lang madami akong ginagawa ng alas 2. Kaya imumove na natin ng mas maaga. Magsimula na tayo alas 8 ng umaga. Mag-send ng link platform sa inyong respective group chats. Yun ang inyong gagamitin. Respeto sa lahat, particularly as you type in your comments or your questions on our chat box. Be mindful of all the others who are also in our platform. Pakinggan ng guro, ako yon. Pakinggan ng guro, ako yon. And talking about guro, welcome din naman to tune into our live Facebook discussion ang mga estudyante ng senior high school from other schools as well. You are welcome na makinig sa ating
Facebook live discussion. And at the same time, kung gusto niyo magtanong sa ating live discussion, okay din naman. Matuto at mag-enjoy. At this point, we are focusing our discussion on general mathematics, particularly on the Module 4 of the first quarter, entitled Solving Real-Life Problems Involving Functions. But before that, magkumustahan muna tayo. Ano? Kumusta kayo ngayong panahon ng tag-ulan? Supposedly, dapat sa panahon sa oras na ito, nandito na dapat sa platform natin, either the school principal or the focal person, dapat nandito na sila. Okay? Pero parang wala pa yata sila. They were informed anyway. Okay? And the link was provided to them. Kumusta kayo ngayong maulan ang ating panahon? May I ask Andre, please? Andre, are you there? Kumusta ka, Andre? Okay lang po, sir. Natanggap mo ba yung mga modules natin? Opo, sir. Hanggang saan, anong modules ang natanggap mo this week sa General Mathematics? Module 4 po. Eh, yung 3. Meron na rin po. Okay, very good. Meron bang part doon na tingin mo hindi nahihirapan kang intindihin or hindi mo pa nabuksan yung module sa GenMath dahil yung ibang module muna? Kasi by schedule naman yan, ikaw naman ang bahala kung anong unahin mong basahin. May nabasa ka na ba sa General Mathematics or wala pa at this point? Hanggang module 3 pa lang po. Okay, very good. Kung may katanungan, itanong mo na kay Sir Pat sa ating discussion this morning. Maraming salamat, Andre, from 11 Samuel. Although 11 Samuel naman kayong 11 Samuel. Ayan. Okay? I also would like to hear something from Justin Joy. Kumusta ka, Justin Joy, ngayong umaga na ito? Okay, parang nahiya ba kayo? Ba't kakonti ng mga sinasabi ninyo? Natanggap mo na ba, Justin Joy, ang inyong modules? Okay, anong modules nang natanggap ninyo? Module 3 and 4. Kayo ba ano bang pinili mo? Printed module ba or PDF module? Naka-PDF kayo. Okay, kung ganun Okay. Okay, so I guess we are all good. Let's get started sa ating discussion. Okay? So, ito yung ating pamatay na example since module number 1. If you are tuned in sa ating discussions, sa ating discussions from module 1 to module 2 to module 3. Ito ang ating pamosong application involving a certain student, ikaw to, and we assume that this is you kasi we are looking for the actual application of functions sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kayo ay naka-tune in from module 1 to module 2 to module 3, you are aware of this example. Na dito sa example na ito, ikaw ay bumibili ng shampoo, ang pera mo ay 50 pesos, magkano sukli mo? Definitely, madali yan because it's 50 minus 10 gives you 40. Kaya lang, gagawa tayo ng function. Paano nabuo itong function na ito? Na-discuss na natin dati. This will be the resulting function. And this is the application of function, particularly on the evaluation of functions. Kaya kung tutuusin, ang function talagang na-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. We have here as well, na-discuss natin yung operations involving functions. Particularly here, we have addition of functions, f of x, and g of x. Talking about magkano ang pinagsamang sukli ni na Michael at Aaron. Kung hindi pa ninyo napanood ang ating discussion, a link has been typed in sa ating Facebook Live. You could check on that link or could check on my YouTube channel. Nandito ang paliwanag dito
last week. Gaano kalaki yung sukli? We have the subtraction as an operation involving function. So, kung tutuusin, ang dilemma natin sa mathematics, sir, kailan ba natin ginagamit yan? Pag nasa palengke ba tayo, magagamit natin ng function? Oo. Kapag po ba nasa ano tayo, na bumibili tayo ng ganito sa grocery stores, magagamit pa natin yung functions? Oo. Sir, pupunta ba ako sa bangko, magagamit ko ba ang functions? Oo. Ang lahat ng yan, oo. Halimbawa, nahulog ka sa building. Nahulog ka sa building, magagamit mo ba yung functions doon? Oo pa rin. Na, oo pa rin. Lahat ng sagot, oo. Magagamit ang function. At yan ang aaralin natin sa umagang ito dahil ang focus natin for today's discussion will be on solving real-life problems involving functions. Pag-uusapan natin kung saan ba ginagamit itong functions na ito. At napakaraming uri ng functions based on those varieties. Based on those varieties ay makikita natin kung saan ba ginagamit ang functions na ito. Okay? Alright. So, yes, we can. Ito yung mga certain statements. Tignan natin if we would agree here kasi this involves the steps on how we could kasi ito muna dapat yung mga bagay na alam na natin before we proceed to this particular particular problem. And these are all anchored from our previous discussion. Magbabasa ako ng isang statement, magsasabi kayo through our chat box kung agree or disagree. Ang gusto ko, magta-type kayo sa chat box. Ano? So that I would know kung andyan pa ba kayo o nagkakape na lang kayo or nagbe-breakfast kayo or nandyan kayo pero hindi rin nakikinig. So I would like to know that. No? I need your participation. So as I read the statement, gusto ko makita through the chat box kung ano ang inyong kasagutan. Agree or disagree ang inyong itatype. Ano? For statement number 1, I can carefully read and analyze a given problem. May I know kung ano kasagutan ninyo? I can carefully read and analyze a given problem. From Leia, agree daw. Okay. Si Leia lang ba? From Hannah May, Justine, Genesis, Kayla, agree sila. Okay? Kay Alan, agree po. I like that po. Napakagalang nun. Gusto ko yon. Gusto ko ang magalang na pananalita. Okay? So, almost tayo agree. Dapat, check ka na dyan. Dapat, pag meron ng problem na binigay sa'yo, dapat nakakabasa ka na. Diyos ko, meron pa bang hindi nakakabasa sa inyo? O dapat nakakabasa na kasi grade 11 na. Ano? Nakakabasa and at the same time dapat na-analisa at nauunawaan kung ano yung binabasa. So, agree tayo dyan. So, statement number 2. This time, gusto ko makita. I can determine the given and the facts required in a problem. I can determine the given and the facts required in a given. Agree ba kayo dyan? Or not? Kay Leia, agree daw siya. That's good. Kay Hannah May, agree. Si Kayla, agree din po. Gusto ko yun. Justin Joy, agree po. Pia, Romark, so agree tayong lahat. Okay? So, dapat nga naman yung number 2, maliban sa nababasa mo na, nauunawaan mo na dapat, napipinpoint mo na doon, what is given? Di ba sa ang training natin sa mathematics, usually, yan ang una natin titingnan what is given? What are the facts required in a problem? Para malaman natin, kasi may mga tricky questions na naglalagay ng numero doon, hindi naman nagagamit. No? So, dapat agree ka na dyan. I would like you to read statement number 3. Will you unmute your mic and read statement number 3, Hannah May? Ano yung number 3 statement? May we hear Hannah May? I can represent real-life situation using function including this function. Okay. May we have your answers from the chat box if you agree or disagree regarding the representation? Kay Leia, agree po. That's good. Kay Alan, agree po. Kayla, agree po. Hannah May, agree. Jerome, agree. So, agree tayong lahat. Gusto ko yan. Okay? We have also discussed as well piecewise function during module number 1.
dapat maalala na ninyo yung module number 1. Merong link discussion that sa piecewise function. Kung nalimutan na ninyo, panoorin ulit ninyo yung discussion natin dyan. On operations, I can perform operations on functions, dapat agree tayo dyan. And the evaluation of functions, dapat agree tayo dyan. Kung na-agree mo lahat ng statements na to, you are ready to our discussion for this morning. Kung meron pang isa dito na hindi pa na-check sa'yo, kung meron isa dito na na-disagree ka pa, kailangan mo pang balikan yung discussions natin on Module 1, Module 2, Module 3. Dahil may hirapan ka na aralin itong Module 4 kung merong isa dito na hindi ka pa naka-check. Ano? So that is a self-reflection on your part. So let's have here our first example. Will you read our first example, please, Jerome? May we have Jerome, please, on our platform to please read this first example. Jerome, are you there? May we have Jerome, please? Propose like will come from like what? I like to answer with tag 18 pesos for the first course tuition. And 25 pesos for each additional student other than our school. We find the paying function of the number of tuition grammar. Okay. Thank you so much, Jerome. This is read as f of x, no? This is f of x. So, okay. Check nga yung number 1. We can read. Sana we could comprehend as well. Parang may may birthday yata kina Jerome. Birthday mo ba, Jerome? Birthday? Jerome? Hindi nila birthday. Wala. Okay. So, pero I appreciate that you're still tuned in our discussion. So, you stay there. So, let us focus our first example. Tingnan nyo ito. Namamasahe ka. Namamasahe ka. Paano magagamit yung function sa pamamasahe? Proposed light rail transit. Ito yung mga example sa ating modules. Kung nabasa nyo na yung module, for sure, familiar sa inyo itong problem na ito. LRT1 fare would charge 18 pesos for the first 4 stations. Ang problema, hindi naman tayo nag-LRT kasi, di ba? Hindi naman tayo nag-LRT. So, alam kaya natin itong mga to. 5 pesos each for each additional station over the proposed fare. Okay? First 4 stations, 18 pesos. Pag ika-5th station na, plus 5 pesos ang bayad. Pag 6th station, another 5 pesos. 7th station, another 5 pesos. So, ganun ang pag-aanalisa. Sa ating first checklist, I could carefully read and analyze a given problem. So, dapat nabasa natin at naunawaan. So, for the first 4 stations na pupuntahan mo, ang bayad 18 pesos. Pag pumunta ka sa ika-5th station, plus 5 pesos. So, 18 plus 5 pesos. On the following station, plus 5 na naman. Doon sa nadagdag dito. For our first question, find the fare function f of x where x represents the number of stations traveled. X represents the stations traveled. Will you try to construct the function for that? Kaya ba? Kaya na ba? Will you type in the given function for that? If you can. Let me give you few minutes to solve that. We also have, while waiting, we also have viewers from our live chat box from our Facebook Live. Sir Neil, good morning, Sir Neil Dueñas. Good morning. Also to Marlon. Good morning, Marlon. Okay, could you construct our function? Okay, may I try? May we try to see if you can? Okay. Hindi siguro makuha.
Ganito yan. Tignan natin, magbibigay ako ng function dito. Sabihin ninyo kung tama ba yon o mali. Ano? Pinaliwanag ko na kung paano yung situation. Sabihin nyo sa akin kung tama o mali ito. Yan. Okay? The f of x equals 18 plus 5x minus 20. So, f of x, kung magkano ang babayaran mo, 18 pesos plus 5x minus 20. Yung x daw, yun ang, yung x daw represents the number of stations. So, yung number of stations, station 1, so x yun. X equals 1. Station 2, x equals 2. Diba? Station 3, x equals 3. Station 4, x equals 4. Station 5, x equals 5. And so on and so forth. Do you think this given function is correct? Do you think this function is correct? I believe our school head is already on our platform. May we give the floor to our school head for our online kumustahan. Good morning po, madam. I want you to greet our school head. Good morning. Good morning po, ma'am. The platform is yours. Yes po. Pasensya na hindi ko i-open yung cam. Medyo matahinaan yung signal na. No worries po, Good ma'am. morning to all of you guys. Kumusta kayo? Okay, so hindi naman ba kayo binabadyo dyan? Okay lang ba kayo? Okay lang naman. Salamat. Okay, thank you. Okay, napaka-blessed natin, ano, mga bata. Kasi St. Patrick, the St. Patrick is one of the assets in our school, you know. Ang ating teacher is a high caliber teacher. Kaya nga sabi ko, maliban sa siya ay masipag, may malaking puso yun. Napaka-passionate niya sa mga bata. Kaya nga, sa paghawak niya sa inyo o sa pag-develop niya, nakaka-develop din siya niya, kagaya din niya. Parang ganun din, di ba? Nagde-develop tayo o kami ng mga nagiging kamukha o kagaya namin, but in the long run, magiging successful din kayo, kagaya ng inyong mga guro. Nasabi ko at nabanggit ko na napaka-blessed natin dahil sa Sir Patrick ay talaga namang kahanga-hanga. And it is evident, di ba, that in your discussions, in your daily activities, mapapansin natin talaga na napaka-broad ng kanyang mind sa pagdidiscuss, talagang gusto niyo lahat na kayong mga estudyante ay matuto. Di ba? Na mangilan-ngilan na lamang sa mga karakteristik ng mga teacher na kagaya niya na talagang ang puso ay gusto niyang matuto ang lahat ng kanyang mga estudyante. Sabi ko nga kanina, isa siya sa pinagmamalaki ng si Cass. At napaka-blessed ko din bilang kasama nila, katrabaho nila sa paaralan. Dahil nga, ang mga bagay na yan ay sadyang ipinagmamalaki ko. So kayong mga estudyante namin, mag-aral na mabuti, pagbutihin ang inyong pag-aaral. Maging sa pagkakataon nito, Sir Patrick, gusto ko na rin kunin yung opportunity na alam ko naman na hindi lamang itong ating mga estudyante ang nakikinig o nakakapanood sa discussions natin ngayon. Maging ang ating mga magulang, I'd like to take this opportunity na magpasalamat po sa inyo mga nanay, mga tatay, sa pagbibigay po ng learning space sa ating mga estudyante na upang sa ganun sila po ay makapag-focus sa kanila pong pag-aaral. So ipagpatuloy lang po natin silang suportahan upang sa ganun sila po ay mabigyan o matupad ang kanilang mga minimithi sa buhay. So ganun din kayo mga bata, since ganito pa rin naman ang situation natin na hindi pa kayo pwedeng lumabas-labas unless talagang ito ay kinakailangan talaga, sundin natin ang mga patupad ng ating gobyerno ng RATF. And then, just in case na kailangan natin lumabas talaga, mag-suot ng face mask, ng face shield, upang sa ganun, maiwasan natin yung anumang virus na pwedeng kumapit sa ating katawan na nagpo-cause sa ating mga pagkakasakit. So, syempre, kailangan natin pangalagaan ang ating sarili upang sa ganun, kayo ay makapag-aral ng mabuti. Ganun din naman sa ating mga
Sir Patrick, sa pag-invite mo sa akin. Even though ano ng panahon, yung situation natin, it's rainy day, may bagyo, but it's still, your discussion goes on. Thank you so much and congratulations, Sir Patrick. Thank you so much po, Madam Melly, for attending our virtual discussion. Much appreciation po, Madam. And we also wish na maging ligtas at healthy po tayong lahat. Thank you so much po. Yes, sir. So, manonood lang ako ng saglit, sir, and then after it, aalis na lang ako nang hindi magpapaalam sa'yo na, para hindi ma-distract ng class natin. Yes po, ma'am. Thank you so much po once again, our school head, Dr. Meli Bulosan. I believe that we also have with us in this platform our focal person for senior high school, Dr. Melegrito. Good morning po, sir. Good morning, Doc Pat. Good morning, Ma'am Mel. Hello, good morning, sir Toby. Andyan ka din pala, no? I forgot you. Sorry. Ako, nakikinig ako din sa, parang pinagtuturo sa isa, eh, parang nagkukwento, eh. Maganda rin Yun ang gusto ko kay Doc Pat, eh. Yung Oo. ngayon parang nakaka-smooth, thinking lang. Oo. Sa pag-iisip mo lang yun, ang ganda ng response ng mga bata. Talagang ano, sir. Titiyak ko pa, Yung ano kasi, most interest kasi, yung mathematics na yun. Sabi nga nila, pag maingay daw yung klase, there was once a story na ganito. Pag maingay daw yung klase, hindi mapasigil ng teacher. Tapos, dahil talagang hindi ka mapasigil, sabi daw ng teacher, sige, kung maingay pa kayo, magmamat tayo. And then, ang ginawa ng mga students, tumahimik sila kasi they hate math. And the tendency pagka-hate nila ng math, even the teachers hate na rin nila. And that is the wrong notion. And at this point in time, ito nga, pinapatunayan ng isa sa mga kasama natin sa sikat that mathematics is not that, kumbaga, so hard. Kumbaga, depende na kasi yun sa nagtuturo. Pinapagaan niya upang sa ganon talagang maabot ng mga estudyante yung objective na gustong mapalabas ng guro. Kaya napakahusay. Nanonood sa akin yun. Doc Pat, kulang ano po ang may report, anong section ito? Ito po ay 11 Humes Ezra and 11 Humes Samuel. Sila po yung nakaschedule natin for this week sa GenMath, Modules 3 and 4 po. Ezra and Samuel. Para ma-record ko. Sige, sige, Doc. Continue na po. Mabilis lang din ako. Actually, kanina pa din naman ako nag-record ko. Okay po, thank you so much po once again. Our focal person, Dr. Melegrito, and our school head, Dr. Meli Bulosan. Without much ado, let's get started. Itong ating pamosong example, paborito ko to eh. Okay, check. Dapat na-check na yan. Okay, ito. Back to our question kanina. Hindi ba napag-usapan natin itong itong pamasahe na ito, ang bayad mo, kasi itong stations na to, magkakahiwalay na magkakahiwalay na station to eh. We have station 1, station 2, station 3. Sandali lang ha. Okay. We have station 1, station 2. Okay. Okay, we have station 1, station 2, station 3, station 4. Kapag ang bababaan mo, station 1, 2, 3, and 4, ang babayaran mo lang 18 pesos. Ano? Kaya lang, paano kung hindi ka bababa hanggang station 4? Bababa ka ng station 5. So, kung bababa ka sa station 5, ang babayaran mo 18 pesos plus 5 pesos. Station 5. Ano? Kasi, kaya bumaba ka sa station 1, ang babayaran mo 18. Bababa ka ng station 2, ang babayaran mo 18. Bababa ka ng station 3, 18 ang bayad. Bababa ka ng station 4, 18 ang bayad. Yan ang ibig sabihin niyan, di ba? Naalala niyo dito, dapat
nababasa, and at the same time, na-analisa. Ano? Kaya lang, pag station number 5 na, ang babayaran mo, 18 pesos plus 5 pesos. Ano? Plus 5 pesos. So, ganyan siya. So, station 6, ang babayaran mo, 18 plus 5. Magdadagdag ka na naman ng panibagong 5 pesos. Ang unang katanungan natin, find the fair function f of x where x represents the number of stations traveled. Number of stations traveled. Ibig sabihin, yung station 1, x equals 1. Station 2, x equals 2. Station 3, x equals 3, and so on and so forth. Ang tanong ko ay ganito. Ang given function is ito. Ang gusto kong sabihin ninyo, tama ba to? May I look at your may I see answers on our chat box? Tama ba to? Sige. Listen ninyo. F of x equals 18 plus 5x minus 20. Tama ba to? Sige nga. Okay, we have an answer from Liz. I'm super excited. Ang sabi ni Liz, no. Ang sabi ni Joanna, no, sir. Mali ito. Jude, no po, sir. Okay? Okay, no daw. Pero nasa module to. 'Di ba? Ang sabi ni Leia, sir, di ba dapat 18x? Aha. Gusto ka yan. Aha. Genesis, no. So, lahat kayo, ang sabi ninyo, no. Ibig sabihin, mali ito. Paano yun? Nasa module to. Paano yan? Okay. Kung mali ito, ano dapat? Ano dapat? Sige nga. Parang may suggestion si Leia. Gusto kong pakinggan kung ano yung gustong sabihin ni Leia. Meron ka bang correction dito, Leia? May we hear Leia, please? Okay, I believe hinahanap ni Leia yung kanyang mic. Saan kaya mag-unmute? Okay. Leia Castillo, please. I believe may suggestion si Leia. Bakit kaya mali ito? Ano kaya yung nakita niya? At ano ang gagawin para maitama ito? Okay? Leia, could you unmute your mic? Kasi po, per station po. Pwede mo bang i-unmute, Leia, or wala kang mic? Sira yung iyong mic. Per station. Sira po. Okay, tignan natin. Kasi po, per station, tignan nga natin kung per station. No. Halimbawa, station 1. Station 1 ha, station 1, Leia. Kung halimbawa station 1, ano ang value ng x kapag station 1? Ano ang value ng x kapag station 1? 1, correct. Station 1, correct. Kapag station 1, ang value ng x dapat 1. Kasi tingnan nyo dito, x represents the number of stations X represents the number of stations. So, kung station 1, ibig sabihin x equals 1. Tama ka doon. Ano? So, kung x equals 1, dapat, ang suggestion mo, ito ay 18x plus 5x minus 20. Tama ba yan? Hindi muna. Wag muna yung sayo. Ito munang example dito, ang gamitin natin. Kung station 1, x equals 1, magkano ang babayaran mo? Bumaba ka sa station 1. Based on our problem, magkano dapat ang babayaran mo? 18, correct. Tama yan. So, tignan natin itong ating formula na binigay. So, this will be 5 times x. X equals 1. What is 5 times 1? That is, okay, tama yun. So, 5 times 1 is 5. What is 5? 5 plus 18? 23. Di ba? So, 23 minus 20, that is 3. That is 3. So, dapat, base sa formula na to, ang babayaran mo lang ay 3 pesos. Ang tanong ko sa inyo, tama ba yon?
Ang sinasabi ng formula, ang babayaran mo lang dapat pag bumaba ka sa station number 1, 3 pesos lang. Ang tanong ko sa inyo, tama ba yon? 3 pesos lang babayaran mo? Tama ba yon? Hindi po. Yan. Yan ang sinasabi ko na sa inyo eh. Hindi po. No. So, yan, di ba? So, ano kayo natutunan ninyo dito sa example natin na ito? Anong natutunan nyo kaya dito? Lahat ba ng nababasa ninyo, paniniwalaan ninyo? Mhm. Okay, no. Hindi dapat. Kaya, ito yung dahilan. Kaya nakakaroon tayo ng mga... Correct, no po. We have Liz, we have Jomana, hindi po. Tama yun. Hindi lahat ng nababasa natin, pinaniniwalaan natin. Dapat, i-analyze natin. Ngayon, kung hindi natin ma-analyze ng mabuti, ito yung dahilan, kaya tayo nag-online discussion. Kaya dapat, the more na mag-join kayo sa ating online discussion. Kasi sa mga online discussion, sinasabi ko kung ano dapat yung dapat paniwalaan at hindi dapat paniwalaan. Okay, so andun na tayo. So mali ito. Kasi by example, naglagay tayo ng evaluation of function kanina, maling-mali talaga to. Hindi naman 3 pesos ang babayaran mo. Kasi malinaw sa problem, 18 pesos ang babayaran for the 4 stations. So ano ngayon yung tamang formula? Sige nga. Ano ngayon yung tamang formula? Actually, nakita ko na yung tamang sagot eh. Kung ano yung tamang formula. Pero kulang pa rin. Pero malapit na. Yung sagot ni Jude, malapit na. Pero kulang pa Jude. Sige. Jude Gregorio. Sige. Yung sagot ni Jude Gregorio, meron siyang proposed na formula pero malapit na. Sige. Isipin nyo pang mabuti. Kung mali itong formula na ito na nilagay sa module, ano yung tama? Sige nga. Kahit tayo grade 11 pa lang magagawa natin yan. Sige. Sige, isip. Hindi tayo uusad hanggat hindi natin naiisip to. Kahit ito lang maisip natin for this day, okay na ako doon. Sige. Ano dapat ang formula? Sige nga. Isip. Bigyan ko kayo ng clue. Bigyan ko kayo ng clue. Itong 20 na to, walang kwenta. Walang role tong 20 na to. That's your clue. Kasi lalong-lalo hindi nabanggit to eh. Okay? O may suggestion si Leia. So that is f of x equals 18 plus 1 times 2 chu. Okay? That's a good try. Formula. That will be true hanggang hanggang ilang stations man ang kailangan. Hanggang ilang stations man ang kailangan. Umabot man siya sa station 5, station 7, dapat formula. Dapat may x tayo may kita. May suggestion si Ronaldo. Ang sabi ni Ronaldo, 18 times... gusto ko to. Okay. Pwede mo bang i-unmute yung inyong mic? May we hear Ronaldo Paharit. Gusto ko yan. Sige. Ay, hindi. Tama. Sige. May we have Ronaldo, please? Okay. Go ahead. Pakipaliwanagan mo nga itong binigay mo dito, 18 times x minus 4 plus 5 times x minus 4. Cancel yung 5 times x minus 4. Times ko sa kaya ako nakuha yung 20. Okay, so itry nga natin. Paano kung bumaba ka sa station 5? Bumaba ka sa station 5. Pag bumaba ka sa station 5, magkano ang babayaran mo? Sige nga, sa problem natin. Station 5, magkano babayaran mo? Sige, dun sa problem natin. So, first 4 stations, ang babayaran mo, 18 pesos.
Pag lumampas ka doon, plus 5 pesos. Paano kung bumaba ka sa station 5? Paano kung bumaba ka sa station 5? Magkano? 23. Okay, correct yan, 23. I-try mo nga yung, kung 23 yon station 5, the value of x should be 5. 'Di ba? The value of x should be 5. Tingnan nga natin itong formula ni Ronaldo. So, if x equals 5, uh, so x minus 4, so ipaliwanag mo yung gawa mo. So, if x equals 5, Ronaldo, equal 5. are you there, Ronaldo? Nandiyan ka pa ba? O baka may problem yung kanyang mic. So, if ang nakalagay kasi sa kanya, 18 times x minus 4 plus x minus 4. So, if x equals 5, so x minus 4 is 5. X minus 4, 5 minus 4 is 1. So, 18 times 1 is 18. So, x minus 4, 5. 5 times 1, 5. So, 18 plus 5, 23. Tama nga naman. Tama nga naman. Paano kung huminto ka sa station number 3? Station number 3. Magkano ang babayaran mo, Ronaldo? Station number 3. Okay, malakas ang ulan. I understand. Paano kung station number 3, doon ka bumaba? Magkano babayaran mo? Station number 3. Magkano babayaran mo? Sa station number 3? 18. 18 pesos, correct. Kung gagamitin natin itong formula mo, so, sa station number 3, so that x equals 3. So, 3 minus 4, that will be negative 1. Diba? So, negative 1 times 8, that's negative 18. So, doon sa kabila, x minus 4, 3 minus 4, negative 1. 5 times negative 1, negative 5. Paano yun? Negative 18 plus negative 5, that is already negative 23. O, di ba? Ang sukli mo dapat 18. So, paano yun? So, ibig sabihin, yung formula na to na binigay ni Ronaldo, this is correct. This is correct kung hihinto ka from station 5 onwards. Pero it's not yet true on all cases. Paano kaya yung true on all cases? Paano kaya yung true on all cases? May we hear John Carl Kayanan, please? John Carl Kayanan. Mhm. Sa mali po yung pinagpo. Mali. O, sige. O, sige. Pag may naisip ka na, i-send mo ulit. Ano kaya yung tamang sagot dyan? Sige. Ang sabi ni Genesis, may you hear Genesis, please? Ang sabi niya ay 18 plus 5x minus 23 equals 5x minus 5. Okay, could you explain your work? Kasi po kung per station po, 118 pesos po yung bata. Mhm. Sige. Tapos siya sa 20 station, magiging 23 po yung babayaran kasi nag-plus po na, nag-add po ng 5 pesos. Kaya po yan yung naging sagot. Okay, itry natin, no? Itry natin. Paano kung bumaba ka sa station number 1? Station number 1, magkano babayaran mo? 18 pesos. Okay, correct. 18 pesos. Ngayon, kung 18 pesos yan, so dapat, station 1, di ba? So this will be x equals, anong value ng x pag station 1? Anong value ng x pag station 1? 1. Okay, correct. 1. Sabi ni Ronaldo. Correct. So if this is 1, 5 times 1 is
5 times 1 is 5. 5. So, 5 times 5 plus 18, 23. 23. Ang nilagay mo dito, minus 23, di ba? Minus 23. Di ba? Doon sa example mo. So, 23 minus 23 is... Zero. Ibig sabihin, libre yung first station. O, paano kaya yon? Paano kaya yon? Ha? Paano kaya? Paano kaya? Ah, paano kaya? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Aha. Okay, ganito yan. Ganito yan. Ang problem na ito, ang application niya, kasi may dalawang conditions dito eh. Ang condition niya, kung magkano babayaran mo, kung hanggang 4 stations. Magkano babayaran mo hanggang 4 stations? Maximum 4 stations. Yun ang unang condition. Ang pangalawang condition, kung magkano babayaran mo pag lumampas na ng 4 stations. Diba? May dalawang conditions. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong function ang gagamitin kapag meron kang multiple conditions? Naaral na natin yan. Diba? During the first module. Ang naaral natin, we have simple function, evaluating function, piecewise function, absolute value function, and so on and so forth. Alin sa tingin ninyo ang dapat gamitin sa problem na ito? Kasi meron siyang two conditions kung tutuusin. Aha. Aha, hindi yata naaalala. Pag may two conditions, ang problem na ito ay magagamit using module number 1, yung pinakahuling discussion natin sa module number 1. Sir, function po at saka relation. Oo, pero anong uri ng function? Anong uri ng function? Doon sa mga function na inaral na natin so far. At saka may mga samples na din tayo doon. Anong uri ng function? Anong function ang ginagamit kapag in a single function we have two or more conditions? Big sabihin, ganito ang gagamitin kapag ganito ang condition. Ganito ang gagamitin kapag second condition. Ganito ang gagawin kapag third condition. Pero they're considered as one entire function. Anong tawag sa function na yun? Kung naalala na ninyo. Tingnan nga natin sa ating live chat kung meron. Wala sa ating live chat. Hanggang God bless lang sila. Okay? This is an example of This is an example of no, it's not quadratic. Correct! Piecewise! Congratulations! Kay John Carl. Palakpakan natin si John Carl. Diba? Perfect. Piecewise. Piecewise function. Very good yan. Anong section ka, John Carl? Anong section ka, John Carl Kayanan? Ezra. Okay, tatandaan kita, Ezra. Ikaw ba ay modular or PDF? John Carl. PDF. Although PDF, nagpapasubmit ka ba ng output mo sa school during Friday? Hindi man sa GenMath, kundi sa ibang subject. Nagsasubmit ka ba? Nagpapasubmit ka ba ng output? Hindi po, sir. Sayang naman. May gift pa man din sana ako na ibibigay. Sorry. Okay. Pero sa susunod na may magulang ka, guardian na pumunta sa school, i-PM mo ko, I'm going to give you a prize. Sa sobrang tuwa ko dito sa discussion natin ito. Okay. Piecewise function. Ang kailangan, sayang naman.
Ano, pero di bale, pag may sa susunod na pwede nang pumunta sa school at meron kang magulang or guardian na pupunta sa school dahil magsasubmit, halimbawa, ng permanent record or birth certificate, ay, PM mo lang ako. Bibigay ko yung iyong reward. Okay. So, this is an application of piecewise function. Correct si John Carl. Ano. Pero, so that we could not spoil this discussion, idadagdag ko ito sa inyong assignment. Ano. Idadagdag ko ito sa inyong assignment which will be submitted on Friday. Sabihin nyo lang kung ano yung function. Ano. Sabihin nyo lang kung ano yung function. And I will be very happy na pagdating doon. Ano, you take note of this at saka sabihin din nyo ito doon sa mga kaklase ninyo na hindi naka-join sa ating platform. Ano, so ganyan yan. Ano? So, moving forward. So, dahil mali ito, napatunayan na mali ito kasi hindi naman dapat ganito yung function, dapat pang piecewise function ito. So, lampasan na natin lahat yan. Wala namang, kwenta. Okay. So, alright. Pagdating dito, naginto na, 20, naginto na, Paano ko paniniwalaan ito? Okay? So on and so forth. Okay? So, lampasan natin yan dahil napatunayan na natin at sinabi na din ninyo na ito ay mali. So, tingnan natin yung ating example number 2, binge watch. So, Lucena Network charges 450 pesos monthly cable connection fee plus 130 pesos for each hour of pay-per-pay event, regardless of a full hour or a fraction of a function. So, find the function where x represents the number of PPV hours. So, ang given equation natin is 450 monthly cable connection plus 130 for each hour of PPV. 130 pesos. Ito yung basic plus 130 pesos per hour. Ang X is per hour. Regardless kung fraction man siya or hindi. This time, ito example na ito, tama na ito. Correct na ito. So, find the payment function f of x where x represents the number of PPPVRs. So, yan na yan. Tama na ito. So, if x equals 1, so that is 450 plus 130. Yan ang babayaran niya for the month. Pag hindi siya nanood ng PPV, di 450 lang kasi x equals 0. Okay? So, for the second question, what is the monthly bill of the customer who watched 25 hours of PPV events? So, the value of x is, may I see the chat box? What's the value of x? What is the monthly bill for a customer who watched 25 hours of PPV events? What's the value of x? May I have? Value of x is, okay, andyan pa ba kayo? For our question number 2, what is the monthly bill of a customer who watched 25 hours of PPV events? What is the value of x? X muna, be. X muna. X. What is the value of x muna? Dun sa ating function. Hinahanap muna natin yung value ng x dito. What is the value of x? 1. Correct. 1. So, that will be, so, value of x is, hindi 1, 25. Kasi nakalagay dito 25 hours eh. Di ba? So, x represents the number of PPV hours. So, sa letter B, a customer who watched 25 hours. Ay, di 25. Lahat tayo nagkamali. Kahit ako nagkamali ako. So, x will become 25. So, 25 times 130 gives you 3,250 plus 450. Ito yung total bill niya. Pag nanood siya ng 25 hours of PPV events, no? Nagugutom na tayong lahat. Mali-mali na yung sinasabi natin. So, tama pala si Joanna. Sorry, Joanna, no? Tama ka pala. Okay. What is the monthly bill? Ito naman. Sige nga. What is the monthly bill of a customer who watched 0.5 hour of PPV events? Ano ang value of x? Remember, kaya full hour or a fraction of an hour is considered 1. Yun ang ano niya. It's considered as one whole na yon.
So, kung nanood lang siya ng kalahating oras, ano ang value of x? Ano ang value of x? Kung nanood lang ng kalahating oras. Sige. Ano ang value of x? Yes, correct. Correct si Alan. 1. Alan, could you Zel, could you unmute your mic? Paano ang pronunciation nito? Kayong Jai po. Kayomi. Good morning, Kayomi. Pasensya na kung na-mispronounce na. Thank you so much, Kayomi. Good morning. So, tama siya. 1. 1 yan. So, the value of x should be 1. 1. Tingnan nyo, x equals 1. So, 130, so on and so forth. O, ganyan, di ba? Kahit nanonood ka, Netflix, ganyan. Kung ganyan, wala kasi ako Netflix kaya hindi ko alam kung paano pagbabayad sa Netflix. So, sa lahat ng bagay, merong function. Ano? O, business. So, for your activity, ang gagawin nyo lang ay, yung page 12, 1/4 sheet of paper, plus, yung pina-assignment ko kanina, yung piecewise function. I want you to look for that piecewise function. Yung function lang, kailangan yung ilagay. And then, page 12 ng module 4, on 1/4 sheet of paper, sasagutin ninyo ito. Business as usual. Tapos, yung letter A lang yung inyong sasagutin. Okay? You have a print screen of this. I-print screen na ninyo ito para hindi ninyo malimutan. Okay? So at this point, should you have any questions in mind, itanong mo na kay Sir Pat. Meron ba kayong katanungan? Wala po. Aha. At this point, we have three viewers, live viewers from our Facebook Live. Okay? Okay. Wala daw question si Liz. Okay. Nag-enjoy ba kayo sa discussion natin? Na-enjoy ba natin? Yes, sir. Mabuti naman. I'm so happy. Happy ako. Happy ako. Sino na kasi yung alalahanin ko mamaya? May tatandaan ako mamaya eh. Dali lang. Saan kasi yung chat? Chat. Sino yung nagsabi kasi ng John Carl? John. Yan. Tatandaan ko yan. Ako, excited na si John Carl kung ano yung bibigay ko sa kanya. Okay, yes. Sana all. Ay, di din kayo, sumagot din sa susunod. Di bali, hindi lang naman last ito eh. Sa susunod, may discussion pa rin tayo. Ngayon, ang next discussion kasi natin next week na. Ibang section na naman yun. Kung gusto ninyong sumali, welcome kayo. Para more chances of winning. Okay, so if you do not have any more questions, yes, di ako maka-move on sa piecewise. Mag-move on ka na, Claire. Mag-move on na tayo. At di rin ako maka-move on kanina, mali tayong lahat dito. So tayo nagkamali lahat. Ay, sa 25. Oh, tama ka nga eh. Tama ka. Ayan. Pati nga ako, 1 din ang sagot ko dito, 25 pala. Okay. Okay, tama siya. Pero wala ka pa ring gift kahit tama ka kanina. Sa susunod, next time, no? So, I am happy. Okay, that's a good attitude. Gusto ko yan. That's a good attitude. Okay? So, if you do not have any more questions, I am happy that nakasama ko kayo this morning. May I request the class secretary that as you noted, kung siguro sila sa mga kaklase natin ang nandito, i-PM mo ako please kung sino yung naka-join. I am happy na sana sa susunod mas marami pa tayong maka-join. Good luck to everybody. Thank you so much for joining our Google Meet platform. I hope na one day magkakasama na rin tayo at mawala na sana ang COVID. Yes, no problem, Claire. God bless to everybody and goodbye. Bye, sir.